ang dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagpangawat sa usa ka resto bar sa General Santos City sa pool sa CCTV. Kapin 55,000 pesos nga kantidad sa cellphones ug laptop natangag sa kawatan. Pipila ka motorista na stranded gumikan sa pagdahili sa yuta ug nangatagak nga bato kilid sa National Highway sa Sindangan, Zamboanga del Norte. High priority bus system sa Davao City. 8 ka bulan na nga nalangan. DOTR mibutyag nga sa katapusan pa sa 2026 mapatuman ang partial operations. Portion sa Cagayan de Oro City Sanitary Landfill, walay plastic liner sumala sa DNR EMB-10. Tubig gikan sa basura, posibleng mupaingon sa tinubdan sa panubig sa syudad. Panata kontra fake news campaign sa GMA Integrated News, gipasidunggan sa 60th Anvil Awards. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gikumpirma sa Department of Transportation nga nalangan na ang pagpatuman sa high priority bus system sa Davao City. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, doon na may delay apan sumala sa DOTR gipasalig nila nga sa last quarter sa tuig 2026 makapatuman na og partial operations sa high priority bus system. Ang bus system mao'y usa sa makahatag og modernized transportation sa mga Davaoenyo ingon man makapagaan sa dagat sa trapiko sa syudad labi na sa peak hours. Kini usa sa mga flagship programs under sa Build program sa kanhing administrasyon ni Presidente Duterte. Sa gipahigayong legislative inquiry ni atubang sa Davao City Council ang mga representante sa Department of Transportation aron ipaklaro kung asa na ba karon ang ginaumang pagdagan sa mga bus ubos sa dugay na iplano nga high priority bus system. Aminado ang DOTR nga 8 ka bulan na nga delayed ang proyekto human sa approval sa NEDA. As far as monitoring and evaluation of the project has experienced delays already. Which is why we're also catching up with the implementation. Lakit sa gitudlong rason sa DOTR sa delay, mao ang pagpahigayon og restudy sa components nga dunay idugang sama sa size sa terminals og entitlement package nga madawat sa drivers nga kinahanglan og application og approval balik sa NEDA. Dugang sa DOTR sa tuig 2025 dunay access sa kapin 12.5 billion pesos nga pondo nga gi-release niya atong 2024. Dugang kini sa 294 million pesos ubos sa national budget sa 2025. Luyos sa delay, marayon bagayod kaha ang pagpatuman ni ini. Latest estimates, ma'am, is the latter part of 2026, so Q3 2026. So if we can, our consultant gets on board, we'll find ways to operationalize some routes earlier so that yung phased operations can come earlier. Okay. Thank you very much. Partial operations lamang ang sugdan sa last quarter sa 2026. Diin makapadaga na sa pipila ka ruta o gilaumang tanang ruta na sulod sa usa ka tuig. Do you think you can achieve 2026 partial operation of some routes when you have not yet acquired the land, you have not yet constructed the terminals and depots, and you have not yet purchased the buses? We are catching up on the timelines, Your Honor, and we're confident that by 2026, we'll see some routes surveyed already. Gani tungod sa pagkatanggong sa HPBS, apektado na ang riding public, sanglit dunay mga PUJ nga wala nagipadagan. Lakip ang pag-ayo sa traffic signalization system ug ang pagplastar sa provincial buses sa north ug south areas. Ang City of Davao government wala sa nato gi fix or gi-enhance ang ato ang traffic signalization system karon because sabay na siya dito sa project sa HPBS. Dito na siya mag-agad ba? Una na gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa iyang podcast nga wala gihatagan og pondo sa national government ang HPBS maong natanggong ang pagpatuman ni ini. Ang HPBS wala na nagibudgetan sa Congress. Tulo ang mahimong gigikanan sa pondo sa HPBS nga mao ang loan gikan sa Asian Development Bank, national ug local governments.
Sara, sumala sa DOTR, ubay-ubay ka mga components sa mga proyekto ang ginaatiman sama sa land acquisition, civil works, engineering design, procurement sa mga bus ug uban pa, pati ang kining package alang sa mga drivers ug mga operators nga maapektuhan. Busa nakatutok karon ng LGU ingon man mga Dabawenyo kung matuman ba sa DOTR ilang pasalig nga partial implementation sa last quarter sa tuig 2026. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka resto bar sa General Santos City. Kapin 50,000 pesos nga kantidad sa gadgets natangag sa kawatan. Ani ang report. Sa kuha ni ining CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nakakalo nga daw naniid samtang naglakaw-lakaw sa sulod sa usa ka resto bar sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Sa laing kuha sa CCTV, makita nga ana-ana kini banda sa kilid sa cashier nga nag-ukoy-ukoy ug padayon nga naniid. Taod-taod, midiretso kini og lakaw padulong sa laing bahin sa resto bar apan mibalik og naniid na sab. Taod-taod makita na kini nagakamang hangtod nga ana-ana kini sa kusina nga bahin sa resto bar. Padayon gihapon kining naniid nga daw dunay butang nga gustong kuhaon. Apan midiretso na kini og sulod sa usa ka kwarto sa maong resto bar nga walay tawo. Sumala sa tag-iya sa maong resto bar, kinsa wala na miatubang sa kamera. Gilungkab kuno sa kawatan ang doorknob sa maong room aron makasulod. Gikuha matud pa niini ang usa ka laptop lakip usa ka cellphone. Apan namatikdan kuno kini sa usa ka empleyado sa maong resto bar nga tigtulugan sa maong resto bar. Busa paspas kining nakaikyas pinaagi matud pa sa pag-agi sa usa ka hagdanan nga nakasanday sa usa ka pader sa laing bahin sa resto bar. Dayon mipadulong kini sa mga atop sa silingan ug nabantayan sa mga tao. Gilayon matud pa kining gisumbong sa kapulisan ug nadakpan ra. Lakip na ang usa ka lookout ni ini nga anaalang sa gawas nga matud pa naghulat ni ini. Giila mga suspetsado nga si alias Rex, 22 anyos ug alias Alvin, 27 anyos, pulos residente sa mong syudad. Balog na sila sa Police Station 3 Jensan kinsa wala pa miduwat og pahayag. Hinuon nabawi ra sa tag-iya ang maong mga kinawat na gamit nga nagkantidad tanan og 55,000 pesos. Desidido matud pa nga mupasang atog kaso nga robbery, lakip trespassing ang maong tag-iya sa resto bar batok sa mga kawatan. Lagi nang i-force ang kaso kung lagunag sila yung biktima. Siyempre, nahadlong pa sila, ahitabo kay galing balikan or whatsoever. So anyway, naman may police nga po, hatag nila o mga gaidon. So para na dito mga biktima, atog yung i-harden ang atong panimalay, ang atong property para dito may mong biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Cagayan de Oro City LGU gipadadaan og show cause order sa Department of Natural Resources and Environmental Management Bureau 10 tungod kuno sa kalapasan ini sa City Sanitary Landfill. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bigawas sa findings sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, kung DENR EMB10 na adunay parte sa sanitary landfill sa Cagayan de Oro City ang wala mabutangi og high density polyethylene kun HDPE liner. Kini usa ka plastic sheet nga mo'y mupugong sa tubig gikan sa basura nga motuhop sa yuta kini aron malikayan nga mosagol sa tinubdan sa tubig. Gawas niini ilasab nakita sa gipahigayong inspeksyon niadtong August 7, 2024 nga wala nagaandar ang water treatment facility sa maong landfill. Kining tanan matud pa violation sa Section 41 sa Republic Act 9003 o ang criteria for establishment of sanitary landfill. Gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang buhatan sa DENR EMB10 apan wala pa sila naghatag og komento. Gibutyag sab sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office ilahan nang gitubag ang maong show cause letter. Gihimo to siya tungod kay ang cell number 3 wala pa manggod na human, no? Kay ang budget lagi for cell number 3 karon naman sa panahon ni Mayor Clark, so daghan proseso. And then ang katong giyabo dito sa kilid nga walay liner is aron pod maka-access ang mga equipment nga gabuhat sa cell 3. Nagpagawasab ang DENR EMB10 og cease and desist sa operasyon sa maong parte sa sanitary landfill nga walay HDPE liner. December 12 ato nagyong ipa-stop ang maong
pagbutang dito sa maong location. Nga before mag-March 31, ilan ang mabayaran ang maong obligasyon dito sa Morisco, kay Morisco man atong linya. So kami sa Clenro, wala may mahimo kung wala pag kurente. Pero among paningkamutan, no, among paningkamutan nga bisan og wala pa ang kurente, aron lamang nga dili mapuno kay lanin niya na ra ba sa ting ulan na, aron dili mapuno ang atong lishipman, kami among i-assure nga sa kanunay among i-recirculate. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipabakwit ang halos 300 ka mga residente sa lungsod sa Santa Maria, Davao Occidental humanang nasinating pagbaha, epekto sa kusog nga pag-ulan. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao kang Gesnar Magallanes, ang MDRRMO designate sa lungsod sa Santa Maria nga moabot sa 68 ka magbanay kun 121 ka individual ang gipahiklin sa Barangay Basyawan ug 73 ka magbanay nga dunay 173 ka individual sa Barangay Santo Rosario. Dugang sa opisyal nga apektado sab sa pagbaha ang barangay poblasyon, apan walay pamilya nga nadala sa evacuation centers sa maong barangay. Pasado alas 8 kagabi dihang mibunok ang kusog nga pag-ulan sa pipila ka barangay sa maong lungsod kung asa miabot hangtod hawak ang nasinating pagbaha. Sa karon nagpabiling nagtinir sa evacuation centers ang mga apektadong residente. Magpadayon gihapon ang bugnaw nga panahon sa daghang lugar sa nasod. Sumala sa pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa nasod apan makasinati og mga pag-ulan ug bugnaw nga panahon ang daghang lugar. Sama sa Luzon nga epekto sa amihan, shear line ang nakaapekto sa Visayas ug easterly sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soxarjet. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide. Gikalisang sa pipila ka mga motoristang milabay ang pagkatagak sa bahin sa yuta o mga bato sa kilid sa usa ka bukid sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, makita kini mga sakyanan nga nanghunong sa National Highway sa barangay Gisokan, Sindangan, Zamboanga del Norte pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Nakuha ang sab sa video ang pagangalapok sa tubangan sa mga naglinya nga sakyanan nga na-stranded na. Pag-zoom sa kamera, makita pa nga ang pagkatagak sa mga gagmayng bato-bato ug yuta nga gikan sa taas nga bahin sa bukid. Butang nga gikalisang matud pa sa mga motorista. Sumala sa MDRRMO Sindangan, epekto matud pa kini sa pagkabkab sa bako sanglit. Dunay gipahigayong road widening sa lugar nga gipangunahan sa DPWH 9. Hinuon naka-standby matud pa ang MDRRMO kung adunay mga emergency sa mga lugar. Pahimangno sa MDRRMO nga sundon ang manual traffic sign sa mga kalsada aron luwas og mahimong hanay ang dagan sa trapiko. Kanang kuan kay naman po na siya traffic sign, kung stop signal, mo stop sa lang gid sila, dili sa gid sila mo diretso. Kung palalitan peligro ang kanang kuan dalan, basi mamiligro pod ba sila ba? Naanay siya mga netter pero dili man nato makunan nga ang sa kuan ay ubang parte sa kaning bunkod medyo humuk-humuk man siya so naagi nga magkuan gyud ng mga yuta. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Libuan ka trabaho ang gidalit ato sa job fair sa Department of Labor and Employment sa Region 11 sa Davao City. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, libuan nga lokal nga trabaho ang gihanyag sa Department of Labor and Employment Region 11. Usa ka malipayong adlaw ang adlong Huwebes, January 30 alang sa 23 anyos nga si John Michael Banzuelo.
Kay human matanggong ug 8 ka bulan nga way trabaho, hired on the spot siya, is a production worker sa usa ka food manufacturer. Ato sa job fair sa Department of Labor and Employment Region 11 sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Graduate si John Michael sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Apan lisod matud pa makasulod sa PNP, maunangita na lang kini og trabaho nga wa masubay sa iyahang nahumang kurso. Taga North Cotabato siya ug dinhina sa Davao naning palad. Sa panahon ngayon, ma'am, importante po, ma'am, na may trabaho po tayo, ma'am, kasi marami pong gastusin ngayon, ma'am, lalo sa ma'am, pang-araw-araw, ma'am. Sama ni John Michael naning kamot sab nga muli niya ang uban nga nangitag trabaho aron makatabang sa pamilya. Kini nga Dole Job Fair naghanyag og 1,682 local job vacancies kadunay 23 employers. Sagad sa gihanyag nga posisyon mao ang customer service representative, content moderator, bookkeeper, service crew ug machine operator. Ang mga top industries mo niya to ang administrative and support services, ang financial insurance activities, information and communication, yung BPO natin, at saka yung manufacturing, wholesale and retail. Doon na say kadiwa booth ato sa job fair. Diin gi-display ang mga baligya nga produkto sa mga mag-uuma sa mas barato nga presyo sa pagigalayon kini sa Department of Agriculture Region 11. Gipasalig sa Dole nga doon na pailaing job fair aron mahatagan og venue ang mga nangita pa og trabaho. Samtang misa ka matud pa ang employment rate sa Davao Region. Atong employment rate nato sa October of 2024 naa sa 97.5 compared to last year of the same period of October 2023, so taas ta karon og 0.4%. Sara, out of 468 nga registered applicants, 43 ang hired on the spot. Alang nga to sa mga wala ma-hire, wala makuha, doon na pa yung mga musunod nga mga job fair ang Dole 11 o ginalauman nga doon na nay overseas nga job vacancies. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka 71 anyos nga lalaki sa Kiblawan, Davao del Sur ang patay. Human giatsa sa ulo sa iyang pagumangkon nga gingong lango sa ilimnong makahubog. Nakaalerto si Argil Relator. Uy, Ginoo ko. Dali ah. Nakatawag ko. Okay na. Padali, Evi. Apilig rescue. Apilig rescue. Nagkaguliyang ang mga residente sa Barangay Santo Niño, Kiblawan sa Davao del Sur. Pumanakitang nagkadugo na ang ulo sa 71 years old nga lalaki nga naghigda sa duyan gawa sa usa ka tindahan Martes sa gabi. Daghang samad tinigbasan sa ulo ang nahiaguman sa biktima. Pag-abot sa rescue vehicle sa MDRMO Kiblawan, gilayong gidala sa ospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Sa inisyal nga investigasyon sa Kiblawan Police, nagpahulay sa ratan nga duyan ang biktima, gihangkalit lang siyang giatsa sa sospek. Ang sospek, ang kaugalingong pag-umangko niini nga giingong lango sa ilimnong makahubog ni adtong higayuna. Misibat matud pang sospek nga daw walay nahitabo. Nagdala man ko to sa katsa. Lisod yung kayo to. Kita mo? Wala si Ali, ni Uli, oy. Ni Uli. Murag way nahitabo. Sa hot pursuit operation, gilayong nadakpan rasab ang sospek sa tabang sab sa mga residente sa luyo sa ilang balay. Na-recover sab ang gigamit niya nga atsa sa pagpatay sa biktima. Napriso na sa Kiblawan Municipal Police Station ang sospek nga wala na mihatag og pahayag o mag-atubang og kasong murder. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gibabagan sa usa ka grupo ang mining ordinance sa Governor Generoso sa Davao Oriental sa kabalaka nga makadaot matud pa kini sa kinaiyahan sa lungsod. Ano yung report ni John D. Esteban? Mayor, daghan kay tagpamaagi na matabangan nato ni ang ato ang munisipyo. Dili nato kailangan siguro magmina para mo improve ang GovGen. Nanawagan ng grupong Governor Generoso Business Club sa mayor sa maong lungsod nga i-veto ang naprobahang ordinansa sa Sangguniang Bayan nga pabor sa pagmina. Definitely exercise your veto power on this repeal ordinance and hear the cries of the people that they are against the mining operation. Hugtanong gisupakan sa grupo ang pagmina sa ilang lugar tungod sa kabalaka nga maupaw ang kabukiran ug ubang kadaot kadala niini sa kinaiyahan nga ang tao rapoy mag-antos sa uwahi. Kining ilabi pa nga sa mong ordinansa
Apil ang pipila ka barangay nga naa nahimutang sa Mount Hamigitan nga usa ka protected area ug UNESCO World Heritage Site. Paganiin anak kada ko ang operation sa mining sa amo ang area. Naka-experience na ganito og lunok. How much more kung hilabtan pa ng unsay naa sa taas? Ilahang giklaro nga wala sila misupak sa kalambuan apan dili matud pa angay isakripisyo ang kinaiyahan. Matod sa grupo, sa wa pa maaprubahi ang ordinansa, duna nay mga gituuhang mining operation bisan exploration permit lang daw ang gikuptan. Namanggod exploration ang ilang ginahimo, mining operation. Gibaba nila ang mga soil tambak dito last 10 years ago dito sa bukid sa Tiblawan. Natingala ko nga ilan namang gipanghaul pababa gikan sa bukid nga paspas kaayo ang operation nila. Call upon the concerned government agencies, the MGB and the DNR to look into the matter of the mining operation permits, mining exploration permits that they have issued, as we believe that the authority to explore has been taken further. Wala matud pamiagi sa saktong proseso ang ordinansa kay wala daw kini saktong public hearing o konsultasyon. Ismay ako because we only knew of this ordinance na mag-third reading na siya. Ito alam yung nakahibalo na on the day of the final reading, the third and final reading. We are willing to take this fight in the courts of law if it is the only way to ensure that the upcoming generations will have something to enjoy in the future. Nanawagan sab sila sa publiko nga suportahan ang ilahang online petition aron batukan ang maong mining ordinance. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa LGU kalabot sa pahayag sa maong grupo. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapin 1.4 million pesos nga kantidad sa gito ang shabu ang nakumpiska sa usa ka nadakpang drug suspect sa Davao City. Gikasa sa mga personal sa Ecolan Police Station ang operasyon Huwebes sa kadlawon sa Barangay Langob, Davao City. Napalitan ang 30 anyos nga lalaking suspect ug usa ka sachet sa gituang shabu. Samtang nakuha gikan sa iyang posisyon ang 21 ka sachet sa gituang shabu laki pang buy-bust item. Nagkantidad og 1.4 million pesos ang standard drug price sa maong nakumpiskang illegal nga droga. Mag-atubang og kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dinakpan nga walay pahayag. Misurrender na ang lalaking nangulata og minor de edad sa Barangay Maa, Davao City. Udto adlawng Martes, misurrender sa barangay ang lalaki nga nangulata og estudyante sa Barangay Maa, Davao City. Kainimduman nga nakita ang lalaki nga nakaputi sa viral video nga nangulata og estudyante nga nakauniporme. Nasayran nga ang biktima 13 anyos. Ang misurrender minor de edad sab 16 anyos. Sumala pa niya una matud pa siyang gipasakitan sa grupo sa iyang gibukbok. Ang 16 anyos giintrigo na sa City Social Welfare and Development Office. Giintrigo na to sa barangay kay Kapitan Pasito Cañete. Tapos giintrigo po nato sa police station together with the CSWDO, together with sa ilahang prefect of discipline, no. Karon ang bata karon ang CICL karon na ana sa CSWDO. Gipasidunggan sa prestiyosong 60th Anvil Awards ang Panata Contra Fake News campaign sa GMA Integrated News. Ani report. Panata nga matabangan ang nasud pinaagi sa pagbatok sa mga peking balita ug panata nga makahatod og balitang makatabang sa pagpili sa mga taong sakto nga mamuno sa nasud. Kini ang Panata Contra Fake News campaign sa GMA Integrated News. Giila kini sa prestiyosong 60th Anvil Awards. Gold Award ang gihatag alang sa Public Relations Program's Best Use of Partnerships category.
ang pag-ila sa pagpanguna sa news department sa GMA Network kauban ang 60 ka media organizations, universities o Commission on Elections sa pagbatok sa fake news ug disinformation. We would like to thank the 60th Anvil Awards for giving us this recognition. Especially this is a massive undertaking which GMA led. Almost 60 partners. So nagpapasalamat tayo sa mga nagtiwala. Usa ang panata kontra fake news sa GMA sa 122 nga midaog sa kapin 750 public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. Ug tungod anaa sa top 3, nominado sab ang campaign sa Grand Anvil Award nga pinakataas nga pasidungog nga gihatag sa Anvil. Hindi dito natatapos sa award. Isa lamang itong pagbibigay halaga dun sa ginagawa natin. Mas lalawakan pa natin yung ating misyon sa ating panata kontra fake news. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. O kato, muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.